Sino? Si Infinix. Kinabahan. This is the Infinix GT20 Pro. Yes, guys! At kung kitang-kita nyo nga naman, pinadala to sa amin ng Rush. Eto guys, yung sinasabi nilang pinakamalakas na Infinix na nirelease ngayong 2024. Uy! Ayun, kinikilig na naman yung mga gamers natin dyan. Kung ano nga bang aasahan nila dito sa phone na to. Well, titingnan natin yan dahil nga magkakaroon ka ng unboxing and quick review in 3, 2, 1. Let's go! Hey, what's up guys? I'm JP. And I'm Christine. And this is JT TV. Now, balik naman tayo dito sa mismong box. Ayan. Kunin mo yung mahiwaga nating pang-open. Ayun. Pang-tulis. Bawal. Baka maban tayo ni YouTube. So, eto na guys. Daming plastic. Eto na siya guys. Meron pang Infinix na plastic dito. Infinix. Wow naman! So, etong si GT20 Pro is known talaga na pang gaming. Ayun. MPL series pa ata to. Oh, just look at that! Wow. Ang laki ng box niya. Sealed pa yan guys. Wow. Napakaganda at para sa akin, napaka-premium yung tingnan. Box pa lang. Akala mo talaga 20k plus. Ngayon, kapag binuksan naman natin to. So, eto na guys. Hinubara na natin. Laswa mo. Dito sa kanyang harap, makikita nyo dito yung kanyang pangalan, Mobile Legends MPL logo, at ang kanyang RAM at ROM kung saan nakalagay dito ang 256GB at 24GB of RAM. Dito sa pinakaibaba guys, official gaming phone of MPL daw. Wow! Lupit na ng Infinix. Sa likod naman, makikita nyo dito yung kanyang processor, which is meron na siyang Dimensity 8200 Ultimate with bezel-less 144Hz Full HD Plus AMOLED display, and many more. Kapag inopen naman natin to guys, may panibago na naman. Kita nyo yun? Again. Parang naka-origami lang eh. Diba? Ang ganda. Look at that. Ayun. Mobile Legends MPL logo. And then, eto na nga guys, yung box ng GT20 Pro. Parang ang unique ng pagkaka-open yan. Yes, pag ganun din. Oh, nice. Oh, sheesh. Parang nag-open tayo ng treasure box dito ah. Box pa lang, mamahalin na. Totoo. Pagkatapos naman yan guys, eto na yung kanyang mini box. At nakalagay dito, outplay the rest. Kapag inopen naman natin to, nakalagay dito yung kanyang SIM ejector pin. pagkatapos naman yan, meron siyang paperworks. Yung kanyang tempered glass. And last but definitely not the least, yung kanyang case dito guys. Just look at that. O, diba? Ganda. How's the love texture? Meron siyang plastic case dito na talaga namang napaka-solid. No! Diba? Solid siya. And yung kanyang design guys is napaka pang gaming talaga. Just look at that. Ang ganda ng kulay, yung color combination, at yung mga patterns niya talagang napaka-detailed. Ngayon, enough na tayo dyan. Dito naman tayo sa mismong smartphone. O, diba? It's shining and shimmering talaga, guys. Dito pa lang sa kanyang cover. Oh, sheesh. Just look at that, guys. Plastic wrap pa lang, ulam na. Yung likod niya parang ang ganda-ganda rin. Na-e-excite ako. Oh, diba? Ang lupit. Ngayon, guys, hindi lang yan. Dito sa ibaba, meron pa rin nakalagay. Una na dyan, guys, ay yung kanyang, ayan, Type-C cable. And lastly, yung kanyang 45 watts of fast charging adapter. Ang laki. Mas malaki pa yan sa akin. Hindi natin Wait. sure. Wait. So, eto nga guys, si Infinix GT20 Pro. Ayun, ang ganda. Diba? Grabe naman to. Whew! Likod pa lang, guys, pamatay na sa ganda ng kanyang mga patterns. Pang-gaming na pang-gaming talaga siya. Buti na lang nilagyan talaga nila ng magandang pattern which sets apart from all of those phones na nakita na natin. Yes, the patterns and the colors as well. Especially this blue right here. Eto talaga yung nagpapaiba dito kay Infinix GT20 Pro. Yes, guys, kaya naman masasabi talaga natin outplay the rest dahil nalamangan niya talaga lahat ng phones na yon based dito pa lang sa kanyang likod
na design. Yung details, yung kanyang overall design is pretty good for me. Especially kapag nilagay nyo yung case niya, guys. Naku po, napakaganda talaga nitong phone na to. Dito sa kanyang likod, guys, aakalain nyo talagang mukha siyang made of metal. Pero eto ay plastic back and plastic frame lang. Yes, kaya naman napakalight lang ng phone ito. Perfect na perfect talaga siya pang gaming. Nakaka-relax siya kapag hinahawakan dahil hindi masyadong mabigat. And para sa akin, okay na okay lang naman yung grip niya. Now, sa kanyang protection naman, guys, ito ay merong IP54 water and dust resistance. That is why, kapag mabasa lang ng mga ulan, Talsik. Hoy! Huwag kang titingin sa akin. abay, hindi talaga madadamage etong phone na to. Dito sa kanyang baba, makikita natin yung kanyang SIM card tray, microphone, Type-C charging port, at yung kanyang speaker. Sa right side naman, nandito ang kanyang volume rockers at yung kanyang power button. And sa left side naman, guys, wala tayong makikita. But dito sa top, guys, ay marami po. Andito yung kanyang secondary speaker, JBL logo, IR blaster, and yung kanyang secondary microphone. Para sa akin, guys, okay naman na yung kanyang build quality and yung kanyang design. So far, nagustuhan ko na curve siya, pero at the same time, alam mo yung may hint ng pagiging flat. Yes, guys, overall, tama si Lavi na okay na talaga to. Dahil nga, tama naman siya palagi. Of course. Nice. Isa sa mga pinakagustuhan ko about this phone, guys, is meron na siyang mecha loop lighting. Ito yung parang moon dito sa kanya likod, which is nagla-light up kapag meron kayong mga notifications, calls, and more. So, dagdag aesthetic talaga to para sa mga gusto ng isang gaming phone na type of design. Para sa akin lang, guys, napakaganda talaga ng flash dito sa kanya likod. Ang laki, para na siyang ring light. Para naman sa akin, guys, nagustuhan ko yung kanyang camera module dahil parang futuristic yung design niya. Also, meron pa siyang metal ata dito sa kanyang gilid, which adds accent. At the same time, hindi pa siya nakakapitan ng dumi. Overall, kung gusto nyo ng isang futuristic yet pang gaming na smartphone, well, definitely okay na itong si Infinix GT20 Pro. Ngayon, dito naman tayo sa display na itong phone na to. Kung makikita nyo, guys, dito pa lang sa kanyang screen, halos sakop nyo na yung mismong phone. Wala tayong masyadong makikitang itim-itim dito sa kanyang sides, which is a good thing. Yes, marami talaga mga misconceptions pagdating sa Infinix smartphone na pangit daw. Pero guys, eto na nga yung sagot sa mga sinasabi ninyo. At dahil yan sa kanyang bezel-less 144Hz 6.7-inch AMOLED display. Yes, AMOLED na siya. Plus, 144Hz. Under 16,000 pesos lang. Kaya naman, guys, sulit na sulit talaga ang inyong pagbili dito sa phone ito. As you can see, kapag ina-scroll natin siya, because of its 144Hz, napaka-smooth, napaka-fast na talaga ng pag-e-scroll dito kay Infinix GT20 Pro. Mapa-scroll down man yan sa inyong mga social media o di naman kaya pag-navigate at nga namang napaka-responsive talaga ng phone ito. 1080p Full HD Plus na rin po to. Kaya naman, kapag kayo ay mahilig manood ng mga movies, videos, will definitely okay na yan with this phone. And with its 1 billion colors, talaga nga namang pop na pop yung bawat details ng inyong pinapanood o di naman kaya nakikita dito sa phone ito. Kaya naman, tinatakan na talaga ng Infinix na hindi totoo yung pinagsasabi ng iba na pangit yung kanilang display. Yes, and I think nakikinig talaga sila dahil every release nila, guys, meron talagang improvement at mas pinaganda pa talaga nila yung kanilang mga phones. So, pagdating dito sa display na to, guys, kapag kayo mga Mobile Legends player, naku po, okay na talaga to. Malaki, manipis yung bezels, and napakabilis pa. Kaya naman, guys, mas improve talaga yung inyong experience mapag-gaming o di naman kaya movie watching and scrolling sa inyong mga social media with this phone. Ngayon, pag-usapan naman natin yung performance netong phone na to. Yes, guys, dahil nga isa ito sa pinaka nila-label talaga nila na gaming phone. Well, let's see kung hanggang saan nga ba aabot ang lakas ng phone ito dahil so far, Eto guys, ay nagsosupport na ng Android 14 with XOS 14. And pagdating sa kanyang chipset, naku po, eto ay meron ng MediaTek Dimensity 8200 Ultimate with octa-core CPU up to 3.1 GHz and Mali G610 MC6 naman pagdating sa kanyang GPU. O diba? Grabe yun. Pang flagship na yun. yes, guys, rinig na rinig nyo yung napakalakas at talaga nga namang promising niya na specs. Kapag Mobile Legends naman and Call of Duty yung lalaroin, naku po, wala na yung problema dito. Now, guys, kung gusto nyo malaman, especially if you're a gamer, watch out para sa aming full review dahil
doon, malalaman nyo talaga yung aming honest take with regards to this phone. Sasabihin namin doon kung ano nga ba talaga yung aming results pagdating sa aming pagtitest using this phone. Dahil nga guys, kaka-unbox pa lang namin. Yes, guys. Pero, if you're like me na mahilig lang naman when it comes to classes, o di naman kaya pag-scroll sa social media, well, I think wala ka talagang magiging problema dito sa phone ito. Yes, wala kang magiging problema dito guys. Dahil nga ito ay meron ng up to 24 GB of RAM plus 256 GB of storage. Nako po. 1 to sawa. Kahit na ilang files pa yung nida-download nyo dito guys. Diba? Umabot. What did he say? Ay, joke lang. Kaya nang bahala guys kung ilang games yung ida-download nyo. Dahil nga I'm pretty sure na madami talaga yung malalagay with this phone. Yes guys, kaya naman if you're someone who's really into phone na pang rugged o di naman kaya pang gaming at the same time pang multitask, well, I think this one is a good recommendation. Yes, pagdating sa multitask, easy lang yan with this phone. Yung pagte-text, pagtatawag, pag-scroll sa social media and things like that, well, definitely wala na yan guys. Easy lang yan dito sa phone ito. Ganon kabilis yung kanyang processor. Love, how about naman dito sa kanyang camera? Kamusta naman siya? Well, actually, mamaya na yan. Meron nga pa talaga tayong na-miss kanina. So, in terms of its security pala, eto guys, ay meron ng in-display fingerprint scanner. O diba? Ang high-tech. Meron din siyang Face ID. And so far, kumpletong-kumpleto na talaga to. Diba? Ngayon sa battery naman. Eto nga pala guys, ay merong 5,000 mAh battery and 45 watts charging. Kaya naman, hindi ka talaga mahihirapan sa pag-charge at paglalaro dito sa phone na to. At ma-e-enjoy nyo talaga siya ng matagal. Now, pagdating sa gamit guys and charging time, again, sasabihin namin yan sa aming full review. Ngayon, proceed naman tayo dito sa kanyang camera. Now, eto ay merong 108 megapixels para sa kanyang main camera, 2 megapixels para sa kanyang depth, at sa kanyang macro. Pagdating sa kanyang selfie guys, meron siyang 32MP selfie camera. And yung isa talaga sa mga nagustuhan ko about this phone is nagsusupport na po siya ng 4K at 60fps sa kanyang main camera. Kaya naman guys, wala ka lang magiging problema kung ikaw man ay gagamitin mo to sa mga schoolworks o di naman kaya mga daily vlogs, ganun. Ngayon, sa kanyang mga photo results guys, as you can see, saktong-sakto talaga yung kanyang saturation and color reproduction as long as naset nyo talaga ng maayos yung inyong lighting. Yes guys, and of course, angle. Dahil kung makikita nyo dito, napaka-crisp naman at napaka-vibrant nung kanyang kuha, but not too much. Kaya naman, make sure talaga na nasa maganda kayong lighting at the same time guys, kayo na rin yung bumagay dahil eto guys, pagdating sa mga objects, napakaganda naman ng kanyang kuha. Overall, hindi lang pala talaga siya gaming phone lang. Maganda rin pala talaga yung kanyang camera. So, nakaka-surprise lang dito is sinabi nilang gaming phone tapos maganda yung camera, di ba? Well, kung makikita nyo, napaka-promising talaga ng kanyang mga specs, guys. Kaya naman, masasabi kong too good to be true talaga yung na-produce ni Infinix this time. Especially under 16,000 pesos lang siya, guys. Naku po, worth it na talaga etong si Infinix GT20 Pro. Kaya naman, guys, if you're looking for a phone na talaga namang napaka-competent when it comes to their performance, well, I guess, never miss out on your bucket list etong si GT20 Pro. Para sa isang mid-range smartphone na meron ng mala-flagship na features katulad na lamang ng kanyang dedicated na display chip. Nako po, worth it na talaga etong phone ito. Kaya naman, sa aming full review, will definitely watch out, guys. Yes, dahil napaka-exciting while at the same time, talaga nga namang isa ito sa pinaka-aabangan when it comes to your new phone with Infinix. So, I guess that's pretty much it para sa aming unboxing ni Lovey. Yes, dahil it's been a long while at right now, guys, binulaga pa naman ako ng isang napakagandang phone. So, I guess that's pretty much it. I'm JP. And I'm Christine. And this is GTing TV. Thank you for watching. And God bless. Bye-bye. Bye!